Paghahain ni Senator Sherwin Gatchalian ng PET Bill sa Senado nitong Martes, isa ang panukalang 3-year college education sa kanyang isinumite na kahilintulad na ipinatupad sa mga bansang gaya ng Canada at Australia. Sa ilalim ng naturang panukala, tanging major subjects lamang ang i-offer sa kolehiyo, habang ibababa na sa senior high school ang pagtuturo sa general education. Samantala, iginit naman ng senador na nais niyang panatilihin ang pamumuno sa Committee on Education sa susunod na kongreso. At kung may magnais man na humalili, halimbawa na lamang si incoming Senator Bam Aquino, kanila na lamang umano itong pag-uusapan. Inihain din ni Senator Panfilo Lacson ang panukalang batas na regulasyon sa paggamit ng social media sa mga menor de edad. Dahil aniya, base sa pag-aaral, lumalabas na ang labis na exposure sa social media ay naiugnay sa mga issue sa mental health. Sa ilalim ng panukala ng senador, binanggit nitong isa sa isiniwalat ng United Nations Children's Fund o UNICEF, ang mga Pilipinong menor de edad ay naging vulnerable sa cyberbullying, body image pressure at online harassment. Ipinahayag naman ni Tingog Representative Jude Asidre ang kanyang patuloy na suporta para sa Barangay Health Workers o BHW kasunod ng muling paghahain ng Magna Carta for BHW sa Senado. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Nagpayag si Tingog Party List Representative Jude Asidre kung saan masusing pinag-aaralan ngayon ng kanilang kampo ang panukalang Magna Carta para sa Barangay Health Workers upang matiyak ang sustenableng pagpapatupad ng mga nakasaad na benepisyo rito. No, we're closely studying it together with whatever concerns there may be with regards to the Magna Carta of Barangay Health Workers. And we're studying it. But our commitment to our Barangay Health Workers remains the same. We're trying to get the best possible support and welfare system that we can provide for them. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye ng naging takbo ng panukala sa Bicameral Conference Committee, kinilala ni Asidre na ang issue sa pondo ang isa sa mga pangunahing balakid sa pagpasa ng batas. But I like to believe part of the problem was really the funding, how to ensure the sustainability of whatever proposals that they've made in the bill. And that's the thing that we're looking at. Gayunpaman, iginiit niya na nananatili ang kanilang pangako sa mga BHWs at patuloy silang naghahanap ng pinakamahusay na sistema ng kapakanan para sa mga ito. Anya, kailangan ang pagiging makatotohanan sa mga pag-uusap at tukuyin ang mga lugar kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakaisa. Well, sa mga barangay health workers, no, we've already made a good fight kasi principal author din tayo doon sa Magna Carta, and our commitment remains the same, no. But of course, we'll also have to be realistic and see where our common ground is and also where the areas for flexibility would be. Kasabay nito, muling isinulong ni Senador J.V. Ejercito ang nasabing panukala bilang isa sa kanyang 10 prioridad sa ika-20 Kongreso matapos itong maantala noong nakaraang sesyon. Binatikos ni Ejercito ang hakbang ng Kamara na bawiin ang pagpapatibay nito sa panukala sa kabila ng pag-aproba ng Senado. Iginiit ng Senador na mahalaga ang papel ng BHW sa komunidad lalo na noong panahon ng pandemya. Anya, umaasa siya na sa pagkakataong ito ay maipapasa na ang isang pinagkaisang bersyon ng Magna Carta na tunay nakikilala at magtatanggol sa karapatan ng mga BHWs. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglabas na ng anunsyo ang Department of Labor and Employment o DOLE sa dagdag na 50 peso minimum na sahod sa Metro Manila. Para sa 695 ay sa non-agriculture sector at 658 pesos naman sa mga agriculture, retail, service establishment at manufacturing workers. Ito ay alinsunod sa Wage Order number NCR 26 at epektibo ang naturang bagong minimum rate sa darating na July 18. Sa ibang balita, nagsagawa ng oath-taking ang iba't ibang lungsod matapos ang kanilang pagkapanalo sa 2025 national and local elections.
Itinampok din ng bagong halal na alkalde ng Mandaluyong ang mga proyekto para sa modernong panahon. Tungayan detalye sa aking ulat. Isinagawa na sa iba't ibang lungsod ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal. Ito ay matapos ang 2025 national and local elections noong nakaraang buwan ng Mayo. Isa na rito ang lungsod ng Mandaluyong kung saan nanumpa ang kanilang mayor na si Menchie Abalos. Naipanalo ni Abalos ang kanyang kandidatura laban sa kanyang katunggali sa bilang ng 105,511 votes. Bukod pa rito, nais rin niyang ipagpatuloy ang mga bagong proyekto para sa modernong solusyon gaya ng programa para sa mental health at digital literacy. Nag-launch kami ng Sagip Balisa para sa mental health, bully, cybercrime, no? Bagamat magsisimula pa lamang sa kanyang katungkulan, malinaw sa alkalde ang kanyang layunin para sa ikauunlad ng lungsod. No, yung baha, alam ko na medyo natitira kami ngayon kasi meron kaming pumping station, pero sabi ko nga hindi na siguro tugma yung pumping station na kinabit 10 years ago sa volume ng ulan. Kaya bear with me, gagawin ko naman lahat ng aking makakaya, lahat ng ating mga drainage pinalilinis ko. Pero I will do my best and then I will check with my engineering kung ano ang pinakamagandang solusyon para itong baha hindi na magtuloy-tuloy. Sa kabilang dako, nanumpa rin ang mga opisyal ng Pasig na pinangunahan ni Mayor Vico Soto. Sa kanyang talumpati, ipinahayag niyang hindi na ito tatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan sa 2028, ngunit sinigurado niyang handa siyang makipagtulungan sa mga kontrapartido. Sa bahagi naman ng Quezon City, muling nanumpa sa kanyang ikatlong termino si Mayor Joy Belmonte. Dito kanyang binigyan diin na papanatilihin nila ang pagpapainam sa kalidad at serbisyo maging sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Samantala, para sa kanyang huling termino, nanumpa rin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Kasabay nito sa Carmona City naman ay nanumpa rin ang alkalde na si Dr. Dalia Loyola na nagnanais mapaigting ang kalidad ng edukasyon ng lungsod sa kanyang termino. Habang nauna namang nanumpa noong June 27 si Las Piñas City Mayor April Aguilar at dito kanyang ipinabatid na ipagpapatuloy ang mga naunang proyekto ng kanyang mga magulang para sa kanilang lungsod. Makalipas ang higit isang buwan sa naganap na halalan, sisimulan na ng mga lokal na opisyal ang kanilang tungkulin sa bawat pwestong kanilang napagtagumpayan. Kasabay ng pag-asa ng bawat mamamayang mapaunlad nila ang kani-kanilang lungsod gaya ng naipabatid sa panahon ng kampanya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma ang presensya ng Beach 1 FLDO, isang invasive fish fishy, sa Laguna de Bay ng isang grupo ng Ateneo researchers. Nagbabala ang grupo na makakasama ang mga invasive species na ito sa baybay, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda, supply ng tubig at gayon na rin ang pagkontrol sa baha. Kanila kapag napabayaan, makakasira ito sa biodiversity at aquatic food webs. Ayon naman kay researchers Sorgon, nananawagan sila sa lokal na gobyerno na magsagawa ng awareness efforts patungkol dito. Balitang sports, nagtapos na ang kampanya ng Filipino tennis ace na si Alex Yala sa All England Club Wimbledon Open nitong Huwebes. Ito ay matapos ng siya at ang German partner na si Eva Lise ay madaig ni na Brazilian Ingrid Martins at American Queen Gleason sa scores na 6-4 at 6-2 sa women's doubles competition sa opening round sa Court 4. Bagamat 2 araw lamang ang tinagal ni Yala mula sa kanyang landmark debut sa center court, nagmarka ng isang makabuluhang milestone para sa Philippine tennis ang kanyang singles showdown laban sa defending champion na si Barbora Krejcikova. Si Yala ang kauna-unahang Filipina na katungtong sa Wimbledon stage.
A Star for the Star. Kabilang sa makakatanggap ang award-winning theater singer, actress at Broadway icon na si Lea Salonga ng Star mula sa Hollywood Walk of Fame sa California sa 2026. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakatanggap ng presteryosong star ang isang Filipino celebrity magmula maitalaga ang first star noong 1960. Isa si Lea sa dalawa mula sa live theater na paparangalan sa susunod na taon. Ilan sa mga hit musical ng Broadway icon ay ang Miss Saigon at Les Miserables. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, case build-up sa mga pulis at artistang dawit sa missing sabongero sinimulan na. Presyo ng imported rice bababa na sa 43 peso per kilo ayon sa DA. DOH mahigpit na nagbabala laban sa paggamit ng mercury kontra kulam. Senador Lacson iminungkahing pagbawalan ang mga menor de edad na gumamit ng social media. Magna Carta for Barangay Health Workers sisiguraduhin ang pagpapatupad ng benepisyo ayon kay Congressman Asidre. Alex Yala, nagtapos na ang Wimbledon campaign. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@GoldenNationNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.